Nasa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga ho sa RMN News Nationwide. Rehabilitation Czar Panfilo Lacson, hinamon ng mga senador na pangalanan na ang nasa listahan ni Janet Lim Napoles. Senate President Franklin Drilon, tinawag na propaganda ang pagdadawit sa kanya sa PDEF scam. I can account for every peso of my pork barrel. And that is why I am very confident that I am not in any list. Gobyerno gumastos na ng 2 milyong piso sa paghanap at check-up sa mahigit 4 na lang pasahero ng Etihad Airways mula Middle East dahil sa MERS-CoV. Ang Department of Health kinumpirmang mas nakakabahala nga ang bilang ng mga namamatay sa dengue kesa sa MERS coronavirus. Congressman Manny Pacquiao hindi pa rin ligtas sa BIR sa kabila po ng pagpanig ng Court of Tax Appeal sa kanyang petisyon laban sa pag-garnish sa kanyang mga ari-arian. Kabalitang negosyo, Forbes Philippines Magazine, mababasa na sa buwan-buwan sa Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 3 American medical staff sa Afghanistan patay sa pamaril na isang police guard. RMN News Nationwide. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Biyernes na ngayon, Abril 25, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. O si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live pa rin international via Ustream. Search for RMN Manila, ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide yan. Weather. News Panahon. Nananatiling malinis ho sa banta ng anumang sama ng panahon ang bansa natin ngayong Biyernes. Sa interview ng RMN kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, sinabi nitong walang umaali-aligid na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility dahil na rin sa umiiral na east release o yun pong hangin na mula sa Pasipiko. Dahil dyan, makakaranaso ang buong bansa ng bahagyang maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi. Mahina hanggang katamtamang hangin naman mula sa silangan ng iiral sa Luzon at Kabisayaan at mula sa hilagang silangan ng iihip sa Mindanao. Ang bagbayang dagat ho sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Alas 6:36 na umaga kanina sumikat ang araw at lulubog alas 6:11 mamayang hapon. Ang tiyatayang agwat ho ng temperatura sa Metro Manila mula 24 hanggang 34 ang antas ng sentigrado. Headlines. Mga kasama ho, dinamo ng ilang senador ang dating mambabatas at kasalukuyang rehabilitation czar na si Secretary Panfilo Lacson na pangalanan ng lahat ng isinasangkot sa multi-billion peso pork barrel scam. Ito ay matapos ibunyag ni Lacson na hawak niya ang isang hindi pirmadong affidavit mula kay Janet Lim Napoles kung saan idiniin umano ang hindi bababa sa 100 senador na sangkot din sa scam. Paniwala ni Senator Alan Peter Cayetano, marapat lang na isa publiko ni Lacson ang pangalan ng mga isinasangkot sa pork scam. Sa ganitong paraan, bahala na anyang dumepensa ang mga senador na mapapangalanan at bahala na rin ang publiko na husgahan ang pahayag ng mga ito. Sa isang press conference, binigyan din naman ni Senate President Franklin Drilon na black propaganda lamang ng kanyang mga kalaban sa politika. Ako mano'y kumakalat na text messages na nagsasabing kasama siya sa pork scam list na ibinahagi ni Janet Lim Napoles. I can account for every peso of my pork barrel.
And that is why I am very confident and I'm very strong in my statement that I am not in any list. I have not utilized the NGOs which are charged to be fake, and I can account for every single peso of the funds that were allocated to me under the budget. Ang gate pa nito ay dapat suportado ng mga documentary evidence. Ang sinasabing listahan ng mga senador na sangkot din sa pork barrel scam. If the listahan is supported and substantiated by credible documentary evidence, please go ahead. Pero kung listahan lang naman, siguro naman pag-ingatan naman natin ang institusyon ng Senado. Pagkaalam ko, ang bawat testimony may mga backup documents, di ba? The verbal testimony is based on documents. So, under the rules of evidence, the best evidence is the document itself. That's the rule that we follow, which is based on reason. Kasi, as against the verbal, is the document. Tininghoyan ni Senate President Franklin Drilon. Maging si Senadora Miriam Defensor Santiago ay naniniwala na malaki ang posibilidad na maging state witness si Janet Lim Napoles sa pork barrel scam. Ayon kay Santiago, si Napoles ay isa lamang ordinaryong tao na walang kapangyarihan sa gobyerno. Para niya magtagumpay ang modus nito sa pagnanakaw ng pera ng bayan, kailangan ni Napoles ng isang mapangyarihang tao sa gobyerno na tutulong sa kanya. Dahil dito naniniwala si Senadora Santiago sa posibilidad na si dating Senate President Juan Ponce Enrile ang nanghikayat kay Napoles na dalhin sa Senado ang kanyang modus dahil sa noon ang namumuno sa Senado. Kung pag-aaralan niya na mabuti, mas guilty kung ikukumpara kay Napoles ang former Senate President na sangkot sa pork scam dahil may kapangyarihan ito at sa kanya nakasalalay ang tagumpay ng modus ni Napoles. Matapos bumaligtad si Napoles, inaasahan na ni Senator Santiago na magsasalta ito kung sino talaga ang mastermind para maging kwalipikado siyang state witness. Tatlong senador na sangkot sa PDEF scam dapat harapin si Janet Lim Napoles sa Senate hearing. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Iginiit ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano na pagharap-harapin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Janet Lim Napoles at ang tatlong senador na sangkot sa pork barrel scam. Ang tinutukoy ni Cayetano ay sina Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla Jr. Kung ayaw naman daw umaten sa Senate hearing ng tatlong senador, iminungkahi ni Cayetano na payagan ang kanilang mga abogado na i-cross-examine si Napoles. Narito ang pahayag ni Senator Cayetano. So not only am I in favor, but I'd like the three to attend, to be able to face Ms. Napoles. Now, if the three senators refuse for one reason or the other, whether it's political or legal strategy, in this case and this case only, I would be in favor of their lawyers being allowed to cross-examine Ms. Napoles. Because we're not after only Ms. Napoles, we're not only after the three senators, we're not after any of them. We're after the truth. Ang gusto natin malaman, ano yung buong katotohanan, sino nagnakaw. Yan po ang pahayag ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang rekomendasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee sa PDEF scam sapat ayon sa isang mambabatas. Kasama natin sa balita, Kondebata. RMN Report. Dapat na makontento na ang lahat sa ginawang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga sangkot sa pork barrel scam. Ito ay matapos na maglabas na rekomendasyon ang Senado na tapusin ang investigasyon at parusahan na ang mga sangkot dito. Sapat na para kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe ang rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan kasama din itong si Attorney Gigi Reyes sa mga pinakakasuhan. Ayon kay Batucabe, hindi naman na mababago ang rekomendasyon ng komite kahit na magsalita pa si Reyes. Mas mabuti ang mananghayaan ng gumulong ang hustisya at sa korte na lamang ang pagkakataong hintayin ni Reyes para magsalita at idepensa ang sarili. Kasama mo mula sa Kamara, Kondebata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Katayang 2 milyong piso na ang ginastos ng gobyerno para doon sa 414 na pasahero ng Etihad Airlines flight
na nakasakay ang Pinoy nurse na tinamaan ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS coronavirus. Ang DOH Program Manager for Emerging and Re-Emerging Diseases, Dr. Lyndon Lee Sui, bawat isang pasahero ay 5,000 piso ang kanilang inilaan para sa pagsasagawa ng nose at throat swab test. Hindi pa rin anya kasama sa gastos ang transporting ng mga specimen, paghahanap sa mga pasahero at paglalagay sa kanila sa quarantine. Ang gipa ni Lee Sui, mas malaki ang problema ng gobyerno at epekto sa ekonomiya ng bansa kung kumalato yung MERS-CoV at hindi nila ito pagtutuunan ng pansin. Kasabay nito ay muling umapela si Lee Sui sa iba pang pasahero na hindi pa nakakapag-swab test. OFW sa Qatar, kanya-kanya na rin pag-iingat sa MERS-CoV. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Kanya-kanyang ingat na rin ang OFW sa Qatar kontra MERS coronavirus. Kasunod dito ng report na may naitala na rin kaso ng MERS coronavirus sa Doha. Partikular na nagpapatupad ng karagdagang pag-iingat ang Filipino nurse sa Doha at iba pang Pinoy medical workers. Muli namang umapela sa pamahalaan ng Pilipinas ang migrante Middle East na magsagawa ng medical mission sa mga embahada ng Pilipinas sa UAE, Saudi Arabia at Qatar na parang pawang may kaso ng MERS coronavirus. Kasama mo sa DFA Choice Adra, Tatak RMN. Nationwide. Dalawa namang Canadian national na pinaghihinalaang may MERS-CoV pinakukuha ng DOH sa El Nido, Palawan. Sama natin sa balita live mula doon si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Sa mga weng nakatakda ng dumating ngayong araw dito sa Puerto Princesa mula sa bayan ng El Nido ang grupo ng PDRRMO na siyang kumuha sa dalawang Canadian national na suspected sa MERS-CoV Middle East Respiratory Syndrome o coronavirus. Sa interview ng RMN Palawan kay Provincial Information Officer Gil Acosta, sinasabing kahapon ay tinawagan sila ang Department of Health National na sunduin ang dalawang turista sa bayan ng El Nido na pinaghihinala ang mayroong nasabing virus mula sa Middle East. Kasama ang dalawang Canadian national sa aeroplanong dumating sa Pilipinas noong mga nakaraang linggo, sakay ang isang individual na nagpositibo sa nasabing sakit mula naman sa South Cotabato. Sinasabing matapos na matukoy ng DOH ang kinalalagyan ngayon ng dalawang turista ay agad na nagbaba ang ahensya ng abiso sa Provincial Government ng Palawan maging sa Palawan Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMO upang tunguhin ang kinalalagyan ng mga ito at agad isailalim sa pagsusuri para maiwasan ang pagkalat ng virus sakali mang magpositibo ang dalawa. Nilinaw naman ng DOH na hindi ito nangangahulugan na taglay na ng mga ito ang nasabing sakit kung kaya hindi dapat na maalarma ang mga Palawenyo dahil idadaan pa ito sa pagsusuri. Para sa DCXL 558 kasama mo sa RMN Palawan, Pedi Sabando, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama binabala po ngayon ng Department of Health ang pagkalat ng sakit na dengue bukod pa sa MERS-CoV. Ayon kay DOH Regional Director for Central Visayas Jaime Bernadas, mas nakakalarma ang pagdami ng mga nasasawi sa dengue kumpara sa MERS-CoV sa bansa. Sa report po ng Department of Health Regional Epidemiologist Surveillance Unit, nag-negative naman sa swab test yung 23 mula sa 25 suspected cases ng MERS-CoV sa Cebu na nakasabay ng Pinay nurse sa aeroplano. Habang taon-taon ayon ka pa kay Bernadas ay marami po ang nasasawi dahil sa dengue sa Central Visayas. Sa talaan nila pumalon sa 1,027 ang dengue cases sa Central Visayas sabang 5 na ang namatay. Hindi pa rin tapos. Si World Boxing Icon at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kaso nito sa BIR. Sa kabila ng pagpigil ng Court of Tax Appeals sa garnishment ng mga ari-ariya nito, ang BIR Commissioner Kim Henares, giit nito ang desisyon ng korte ay hindi pa final at kinakailangan pa rin ni Pacquiao na magbigay ng cash bond na sa halagang 3.3 billion pesos o surety bond na may halagang 4.95 billion pesos. Kapatid na binigyan ng 10 araw si Pacman para mag-deposit ng bond at kung hindi ay magpapatuloy pa rin o magpapatuloy na ipapatupad ng BIR ang pangongolekta ng kanyang tax deficiencies at garnishment ng kanyang ari-arian. Depensa naman ng isa sa mga abogado ni Pacquiao na si Attorney Tranquil Salvador. Maaring mag-file sila ng motion seeking para mabawasan ang halaga ng bond na binigay ng korte. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo.
Nagsanib puwersa na po mga samang Forbes Media LLC, tagapaglathala ng kilalang Forbes Magazine para sa mga kinikilalang mayayaman sa iba't ibang larangan sa buong mundo at ang Summit Media Philippines. Kapwa nagpahayag ng paghanga at pasasalamat sina Forbes CEO William Adamo-Pulos at Summit President Liza Gokong Wei Cheng sa mga saysayang partnership. Nahulugan ito na magkakaroon na ng Forbes Philippines Magazines kung saan bibigyan sentro sa mga artikulo ang mga kilalang negosyante, opisyal na mga kumpanya, mamumuhunan at mga papausbong na milyonaryo ng Pilipinas. Kabilang din sa lalamanin ng magazine pangmayaman na istorya tungkol sa may-ari ng malalaking negosyo, sikat na tao sa bansa at mga pilantropong individual na naghatid ng inspirasyon sa marami. Ilalathala ang unang issue ng Forbes Philippines sa unang bahagi pa ng 2015. Sa Afghanistan, patay ang 3 American medical staff na nagtatrabaho sa Kabul Hospital matapos itong pagbabarilin ng isang police guard na nagtatrabaho din sa ospital. Tapos ang nasabing pamaril sa biktima, nagbaril din ng kanyang sarili ang suspect, pero ito'y nakaligtas naman. Hindi naman malinaw kung ano ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Matala sa Canada, niyarigho ng magnitude 6.7 na lindol ang west coast ng Vancouver. Naitala ng US Geological Survey ang epicenter ng lindol sa layong 94 kilometers timog ng Port Hardy sa lalim na 11 kilometers. Agad namang nasundan ng 2 aftershocks ang nasabing pagyanig. Kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Biyernes na tayo ngayon, April 25, 2014. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod na po dyan, sinakasama Michelle Mesias at si Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Bueno, panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Roger Mo, Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita.